Good morning po sa inyong lahat. Batiin ho muna natin ang mga katabi natin. Good morning. At mga kapatid, Biyernes, araw ng debosyon sa Panginoong Hesus Nazareno. Palakpakan natin, papurihan ang ating mahal na pong Hesus Nazareno. Araw ngayon ng mga deboto na patuloy na umaasa. Mga debotong patuloy na naniniwala na isang araw, ang Panginoong Hesus Nazareno ang magpapagaling, magpapaginhawa, mag-aayos, magpapalaya, at magliligtas ng buhay niya. Amen. Ang Biyernes para sa ating mga deboto, napakahalaga. Kaya nga magtataka yung mga tao, bakit kapag Biyernes, laging puno ang simbahan ng Quiapo? Sapagkat ito ay pinupuno ng mga taong naniniwala at nagtitiwala sa Poong Hesus Nazareno. Mga kapatid, nitong nagdaang 2 linggo, kaya wala ho ako. Ako po ay nagpunta sa gitnang silangan sa UAE para magbigay ng retreat sa mga kababayan nating Pilipino sa 3 simbahan, sa Musafa, sa Al Ruiz, at sa Abu Dhabi. Alam nyo, napatunayan ko talagang hindi lang talino, hindi lang talento ang nagbibigay ng pagkilala sa mga Pilipino sa buong mundo. Saan pa nakikilala ang mga Pilipino? Sa isang pananampalatayang Kristiyano. Libo-libong mga Pilipino ang nakiisa sa kanilang taunang tinatawag na Misyong Pilipino. Pagtitipon ito ng mga Pilipinong Kristiyano-Katoliko. Alam nyo, kahit malalayo ang kanilang bahay, nakakatuwa nga, meron silang libreng sakay para doon sa mga malalayo ang bahay. Libre. Pero kahanga-hanga itong ating mga naglilingkod dito sa Quiapo. Itong mga volunteers natin, marami sa kanila, kagaya ninyo, pero kailangan nilang pumunta ng mas maaga, nakatira rin sila sa malalayong lugar. Pwede ho ba? Pasalamatan natin, palakpakan natin itong ating mga volunteers dito sa simbahan ng Quiapo. Malalayo rin ang lugar nila. At yung mga Pilipino doon sa UAE, kahit nagaling sila sa trabaho, may lumapit sa akin, sabi niya, alam mo Father, nagpaalam ako sa amo ko. Buti pinayagan ako. Kasi gabi yung aming retreat, 8 o'clock, 7:30. At kahit mainit ang panahon, nagbigay sila, hindi naghanap, nagbigay sila ng oras para sa Panginoon. Ganyan din tayong mga deboto. Nagbibigay kayo ng oras. Huwag kayong maghanap ng oras. Nakakalungkot minsan, tayong mga Kristiyano o tayong mga nandito sa isang Kristiyanong bansa. Dito sa bansa natin, kabi-kabila ang simbahan at mga kapilya. Paano pa nga ba tayo nagbibigay, hindi naghahanap ng oras para sa Diyos? Kung babalikan po natin ang unang pagbasa natin ngayon, kung uunawain nating mabuti ang aklat ni Propeta Joel. Alam nyo, ito ay isang babala tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Ito ay isang paalala para sa sasapitin ng isang bansa, ng isang bayan, ng mga taong hindi na kumikilala at sumusunod sa Diyos. Dapat ba tayong matakot? Siguro. Kung kailangan, para matigil na ang pag-iisip natin ng masama, para bang nasabihan ka na ba kung minsan, alam mo ikaw, wala ka ng kinakatakutan. May mga tao tayong tingin natin, itong taong to wala nang kinakatakutan. Pag naririnig natin ang mga ganitong babala, dapat ba tayong matakot? Siguro kung kailangan. Grabe ka kasi gumawa ng kasalanan.
Grabe ka makipag-agawan. Grabe tayo mag-away-away. Para saan? Sa mga bagay na iiwan din natin sa mundo. Akala mo wala kang katapusan eh. Wala ka ng takot. Garapal ka na gumawa ng kasamaan. Kaya kung matatakot din tayo para mahinto na yung iniisip nating masama, para mahinto na yung ginagawa nating mali, mabuti pa nga. Pero para sa isang tunay na Kristiyano at deboto, ang mga babala katulad nito ay hindi dapat magpanginig, magpahina at sumira ng kalooban natin, kundi magpaalala, magbigay ng pag-asa na bago pa mangyari ang paghuhukom, ang pagtatapos, pakinggan ninyo, nandito ka pa rin. Binibigyan ka pa rin ng oras ng Diyos para magbago. Kaya mag-ingat po tayo sa mga pinaniniwalaan natin, sa mga kinakatakutan natin, sa mga mas inuuna at sinasamba natin sa mundo. Katulad ng mga nakaharap ni Kristo sa ating ebanghelyo. Mag-ingat tayo sa mga bagay, sa mga tao sa mundo na pilit papalitan ang Diyos sa buhay mo. Dahil sa mas nagiging mukha ka ng luho, mukha ka ng kapangyarihan, mukha ka ng kasikatan, mukha ka ng makamundo, hanggang makalimutan mong mabuti kang tao. Yan ang gagawin ng demonyo. Sisiraan ng Diyos sa atin. Hanggang ikaw, masiraan ka na rin ng kabutihan. Kaya habang may oras pa, check your team. Para kanino ka pa rin? Para kanino pa rin ang oras at lakas na meron ka sa buhay ngayon? Sa yaman, sa kapangyarihan ng mundo, o sa kaligtasan at kapangyarihan ni Kristo? Pumili ka. Huwag kang maging uto-uto, gaya-gaya lang sa pinipili ng iba. Alam nyo, kahapon sa ating feeding program, ika-30 ay Thursday feeding program na ng Quiapo. Natuwa po ako dun sa, alam nyo kahapon kung ilan sila, 407. Hindi na bumababa sa 400 dahil sa mga tulong na binibigay din po ninyo. Natuwa ako dun sa komento ng isang sponsor volunteer. Sabi niya sa akin, Father, nakakatuwa naman. Ang galing nila, marunong silang sumunod. Hindi sila maggulo. Sa totoo lang po mga kapatid, minsan kapag pinagsasabihan ko, kapag napapagalitan ko po sila, dahil mukhang nasanay sila sa isang maling bagay, nakukonsensya ako. Bakit parang ang sama ko? Pero nung nakita kong nandyan pa rin sila, at unti-unting nagbabago na, baka nga hindi ako nagkamali na laging may binibigay na oras ang Diyos sa bawat tao. Kasama sila para magbago. Sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, tandaan natin, ang magsikap umunawa, ang magsikap magpatawad, ang magsikap magmahal muli sa kapwang nagkakamali, pananagutan at kakayahan natin yan. Pero ang baguhin ang buhay ng taong nagkakasala, kapangyarihan, trabaho lang ng Diyos yan. Walang nakakaalam, walang makapagsasabi kung kailan tayo pwedeng maparusahan.
Pero habang nabubuhay pa tayo, pwede tayong magsikap na wag maparusahan. Kung titigilan natin ang lahat ng uri ng kasamaan at kung dadagdagan natin ang lahat ng uri ng kabutihan. Huwag kang maghanap ng oras. Magbigay ka ng oras para magbago at maging mabuting tao. Amen.